Ay pa yabak kaya katamongan. Buksan po natin ang ating banal na sipi sa aklat ng Santiago, chapter 2, verse 26, and Hebrews chapter 11, verse 6. James chapter 2, verse 26, it says, "As the body without the spirit is dead, so faith without deed is dead." In Hebrews chapter 11, verse 6, "And without faith it is impossible to please God, because anyone who comes to Him must believe that He exists, and that He rewards those who earnestly seek Him." Ang Diyos po yung magpala king pangabasa ng kayang banal mano. Ang title po natin sa umagang ito, Faith, Deeds, and Rewards. Faith, Deeds, and Rewards. So kung tatanungin natin ang ating sarili, kung alin ho ba sa tatlo ang pinakamaalaga, you will agree with me na ang pinakamahalaga sa tatlo is faith. Bakit? Faith po ang mas mahalaga kesa sa tatlo. Because in Ephesians chapter 2, verse 8 and 9, ang sabi po ng salita ng Diyos, "For it is by faith that you have been saved." It is by grace that you have been saved. Sa pamamagitan ng pananampalataya, ito ay regalo ng Diyos. Hindi ito galing sa ating mga sarili. Hindi ito galing sa ating mga mabubuting gawa upang walang sino man ang pwedeng magmataas o makapagmayabang sa Diyos. So faith, mas mahalaga siya kesa sa deeds, works, o yung rewards. And even in John chapter 3, verse 16, ang sabi doon, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Whoever believes in Him shall not perish but have everlasting life." So pumapasok dun yung faith. Whoever believes in the Lord Jesus Christ will not perish but will have eternal life. Merong storya sa Bible, si Paul and Silas. Nakulong sila because they were preaching the gospel of the Lord Jesus Christ. Okay? But then, because nag-praise and worship sila inside the kulungan, the prison, nagkaroon ng earthquake. Yung chain nila sa kamay, sa paa, na natanggal, and then yung mga pintuan sa kulungan, nabuksan. Takot na takot yung Philippian jailer, yung jail guard, because on that time, sa panahon na yon, pag ikaw bantay sa kulungan at nakatakas yung nakakulong, buhay ang kapalit. Kaya takot na takot yung Philippian jail guard. Akala niya, nakatakas yung mga bilanggo, kasama si Pablo at si Silas. Pero nandun lang sila, tumabi lang sila. Nung makita sila nung Philippian jail guard, ang sabi ng Philippian jail guard sa Acts 16 verse 30, "Sirs, mga Ginoo, what must I do to be saved?" Ano po ang gagawin ko para ako ay maligtas? Ang tugon ni na Pablo at Silas, "Believe in the Lord Jesus, you will be saved, you and your household." So no doubt, mas importante yung faith kesa sa gawa at sa reward ng Panginoon. Now, in Hebrews chapter 11, verse 1,
It says, now faith is being sure of what we hope for and certain of what we do not see. From this verse, pwede po nating i-define ang ibig sabihin ng faith. So from this verse, faith means to be certain about God and His character, His unlimited power, wisdom, and promises. From that verse. Pangalawa, from this verse, faith means to totally trust God. Kasi hindi mo pa nga nakikita, pero nandun yung hope mo, nananampalataya ka na ibibigay sa iyo ng Diyos. To totally trust God. And another, faith to be faithful or loyal to God. From that verse. And the last, to continually to rely on God no matter what the problem and trial in life is. Parang si Jehoshaphat, when the Ammonites, Moabites, and some Meunites joined together in forces and they are about to battle against Judah, King Jehoshaphat cried to the Lord. Ang sabi ni King Jehoshaphat, Lord, we do not know what to do, but our eyes rely on you. So, yung faith to continue to rely on God. So, no doubt, in this congregation, lahat tayo, naniniwala tayo na meron pong Diyos. Lahat tayo, merong pananampalataya sa Diyos. Ano po ang kailangan natin? Ang kailangan natin is how to make our faith in God grow. Na kung paano lumago ang ating pananampalataya. And for us to make our faith grow, ang una nating kailangan is we need to develop an intimacy relationship with God. Okay? Kailangan ma-develop yun. Relasyon, intimacy, kalapitan sa Diyos. At yun ay mangyayari, number one, if we keep on reading and meditating the Word of God. Okay? Doon tayo makakapag-establish ng intimate relationship with God. Because in reading and meditating the Word of God, we will know more about God. Makikilala natin ng personal kung sino ang Diyos. Okay? And that we need to spend more time with God in prayer and have discipline in Bible reading to develop an intimate relationship with God. Another, dapat maging practice natin, maging habit natin, yung naka-inject sa atin, yung pagbibigay papuri sa Diyos. Pagbibigay pasasalamat sa Diyos. Pagbibigay pagsamba sa Diyos. Ito po yung una nating dapat gawin to make our faith in God grow. Number two, we must seek faith through God. We must seek faith through God. Sa Roma 10:17, faith comes from hearing the message. And the message is heard through the word of Christ. So kailangan natin ito. Even the Lord reminded Joshua in Joshua 1:8. Ang reminder ng Diyos kay Joshua, Joshua, do not let this book of the law depart from your mouth. Meditate on it night and day, so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be
successful and prosperous. Paano magiging matagumpay at maging prosperous ang buhay ng isang tao? By obeying the Word of God. Okay? Next, we need to be patient and stand firm in our faith. Because Matthew 24 verse 13 says, or verse 12, it says, because of the increase of wickedness, the love of most will grow cold. But he who stands firm or faithful until the end, he will be saved. So, bilang tao, madalas po ang tao gusto niyang makamtan ang isang bagay na ninanasa niya sa mabilis na paraan. Okay? Ganon yung tao. Pero kailangan para makamtan natin ang gusto natin mula sa Diyos, kailangan we must have patience. Okay? We must learn how to persevere. Kailangan matuto tayong maghintay sa right timing ng Diyos to bless us. So, ang ibig ko sabihin, huwag po tayong magmadali. And never give up. And never be discouraged. Habang inintay natin ang katugunan ng Diyos sa ating mga dalangin, sa ating mga petitions, we must always be in prayer. At kailangan nakapokus lagi tayo sa Panginoong Jesucristo. Because Hebrews chapter 12 verse 2 says, fix your eyes on Jesus, the author and perfecter of our lives. Si Pedro, nung nakafocus sa Panginoong Yesus, nakapaglakad siya sa tubig. Pero, nung mawala ang focus niya sa Panginoong Yesus, at ang focus niya na baling sa malakas na alon, malakas na angin, malamig na hangin, natakot si Pedro, nagduda siya. Nung magduda siya, mawala ang focus niya sa Panginoong Hesus, nagsimula siyang lumubog. At ang sabi niya, Lord, save me. Kung tatanungin ko po kayo ngayon, ano po ang trabaho ni Pedro? Peter is a fisherman. Tama ba? Tama po ba? Fisherman. So kung fisherman si Pedro, marunong po ba siyang lumangoy? Definitely, marunong siya lumangoy. Nangingisda siya sa mga ilog mga dagat Okay? So ganun pala sa buhay. Pag nawala ang focus mo, ang Panginoong Hesus sa buhay mo, yung alam mong gawin, yung talentong meron ka, makakalimutan mo. Si Pedro marunong lumangoy. Pero nung nawala ang focus sa buhay, focus niya sa Panginoon, nagsimula siyang lumubog. Okay? Malulunod siya. Anong sabi niya? Lord, tulungan mo ako. Inihahon siya ng Panginoong Hesus sa pagkakalunod niya. Okay? Palakpakan tayo po yung ginawa. Now, bilang isang mananampalataya, paano po natin kaya masasabi yung faith natin nag-work? Okay? How does your faith or our faith work and be rewarded? Okay? Number one, we must learn to give God our first step. Okay? In Mark chapter 10, verse 46 to 52, ito ay patungkol kay Bartimaeus, who is a blind man. Galing sa Jericho, ang Panginoong Jesucristo, paalis na siya, and on his way, natural, maingay, maraming tao, nalaman yun ni Bartimaeus. Anong first step na ginawa ni Bartimaeus?
Sumigaw siya. Sabi niya, Jesus, Son of David, have mercy on me. So, binigay ni Bartimeus yung first step niya sa Panginoon. At kahit binabawalan siya, huwag maingay, the more na binabawalan siya, the more na ninalakasan niya ang sigaw niya. Ang dami namang sumisigaw. Ang dami namang gustong mapansin ng Panginoong Yesus. Pero si Bartimeus, nakot niya ang atensyon ng Panginoon Jesucristo because Bartimeus is shouting from his heart. Alam ng Diyos yun. Okay? So, pinatawag siya ng Panginoon Jesus. What do you want me to do for you? Sabi niya, Lord, I want to see. Ang sabi ng Panginoon, according to your faith, it shall be done unto you. Nakakita si Bartimeus. Yung babae na dinudugo ng 12 taon sa Mark chapter 5, verse 25 to 34, bleeding for 12 years. And according sa Bible, sa mga text natin, yung babae laging nagpapagamot sa mga dalubhasang doktor. Pero, imbis na siya po ay gumaling, lalong lumala. At naubos lahat ang kanyang ari-arian. Okay. Now, in that case, kung ubos lahat yung ari-arian ng babaeng ito na nagbi-bleed for more than 12 years, ano kaya ang itsura niya? Maputla, payat, mahina, wala na siyang ari-arian, posibleng nagpapalimos na lang. Di po ba? Posible. Pero wala sa Bible yon. Posible. Pero ano ang first step niya? Binigay niya yung first step niya sa Panginoong Yesus. And what is her first step? Ang first step niya is, mahawakan ko lang ang laylayan ng damit ng Panginoong Yesus. Gagaling ako. Ginawa niya yun. Anong nangyari? Gumaling siya sa kanyang pagdurugo. Palakpakan tayo po yung ganyan. In my Christian journey, ang isang takot ako, ang isang bagay na takot ako, maging pastor. Yun. Pastor Alex din, nasa vice chairman ako ng adult ministry. Hindi ako ang chairman. Sabi niya sa akin, ikaw na yung i-appoint ko. But then, I was very too young na maging chairman ng adult ministry. Kasi parang couple na po yun eh. Men and women, nasa early 30s pa lang ako. Dami kong dinaanan na nauna sa akin. Umaayaw ako. Sabi ko, supportahan ko na lang po yung chairman ng adult. But then during my Bible reading, kasi ang ugali ko, pag nagbabasa kong Bible noon, binabasa ko Song of Solomon. Kung saan chapter ako matapos, itutupi ko po ito. And then the next day, tutuloy ko, nakatupi. Okay? So ganun ang ginawa ko. I was reading the Bible, di ko na tinignan, alam ko nakatupi eh, no? Maya-maya nabasa ko, here I am, sent me. Kinabahan ako. Wala naman ito sa Song of Solomon sa Isaiah to eh, kako. Kinabahan ako, pumasok kaagad sa isip ko. Magiging pastor ako? Ayaw ko nga ng pastor eh. Sabi ni Pastor Alex, gusto mo na bang maging chairman? Ayaw po, kukunin ko na po. Sige po, i-appoint nyo na akong chairman ng adult ministry. Lord, kuwanang ko na po ita. Eko bisang pastor. Bakit ayaw ko maging pastor? Kasi takot po akong mag-funeral service. Yun po yung dahilan. Takot ako doon. Okay?
Sabi nung Pastor Alex natin, Pastor Bonnie, mag-ready ka na. 2004, January, sweep meeting. This year, mga last quarter, i-appoint na kita as assistant pastor. First quarter pa lang, January. Sabi, sa isip ko, December. Ay, okay po, Pastor. Okay, sige po. Lord, sige, mag-prepare na ako po. Yun. Nag-sweep meeting. Tapos na yung sweep meeting, magko-closing prayer. Magko-closing prayer si Pastor Alex sa sweep meeting. No? Bago tayo mag-closing prayer, tinatawagan ko si Pastor Bonnie, magmula sa araw na ito, i-appoint natin siyang assistant pastor. Habang pinag-pray niya po ako, ang laman ng isip ko, funeral service. Yun po. But then, I trusted God. Nandun na po. I trusted God. No? Kaya yung isang member natin sa Masamat, umabol ng barangay captain, babae, natalo lang, mga 3 boto yata. Nagdadialysis po. Nagdadialysis. Yung tatay niya may sakaan, rice field. Nabenta po yun. Naubos, kakadialysis. Last lot, sakaan. Ibebenta na naman sana. Ang sabi nung sister, huwag nyo nang ibenta. Maubos lang sa kakadialysis eh. May mga kapatid pa ako. Paano naman sila? Huwag nyo na akong ipadialysis. Nalaman ko po yun. Sabi ko, Lord, pag ito hindi nagpadialysis, tiyak mamamatay ito, Lord. Pag namatay ito, Lord, ako yung magpo-funeral service dito. Yun. Wala pong isang linggo nakalipas. Namatay po yung kapatid. Si Pastor Bonnie natakot mag-funeral service. Tumayo na ako. Dinulog ko na sa Diyos yung sarili ko, sinurrender. Lord, di kayo na pong bahala. And that was my first step na ako'y nakapag-conduct ng funeral service. Magmula ng araw na yon. At nagkataon naman po sa JL family, sunod-sunod na po ang namatay. Palakpakan tayo po yung Ginoo. Give God your first step. Nagkataon lang po yan. Okay? How does your faith works? Always believe and trust God. Laging magtiwala sa Diyos, laging manampalataya sa Diyos. In Daniel chapter 3, merong 3 kaibigan si Daniel, Shadrach, Meshach, and Abednego. King Nebuchadnezzar nagpatayo ng graven images, golden image, 90 feet ang taas, 9 feet ang lapad niya. And he decreed, King Nebuchadnezzar, whenever you hear the musical instruments, ano man ang ginagawa ninyo, you stop doing it and then luhod kayo, sambahin ninyo ang golden image that I have set up. Yun ang decree. Yung hindi sumunod, itatapon sa lumalagablab na pugon, burning furnace. Okay? Shadrach, Meshach, and Abednego, hindi sununod ang utos ng hari. Pinatawag sila ng hari. Ang sabi ng haring Nebuchadnezzar, totoo ba na hindi kayo lumuhod nung marinig nyo yung mga musical instruments? Okay? So, ganito ang gawin natin. Pag narinig nyo yung musical instruments, load kayo, sambahin ninyo ang rebultong pinagawa ko. Ano po ang tugon ni Shadrach, Meshach, and Abednego? In Daniel chapter 3, verse 15 to 18, basahin natin. 15 to 18, yes. Ayan po. You will be thrown immediately into the blazing furnace if you do not worship it. Then what God will be able to rescue you from my hand? Ang sagot nila, King Nebuchadnezzar, we do not need to defend ourselves before you in this matter.
If we are thrown into the flaming furnace, the God we serve is able to deliver us from it. And He will deliver us from your majesty's hand. May kasunod. But even if He does not, we want you to know, Your Majesty, we will not serve your gods or worship the image of gold you have set up. Okay? So, ang point natin dito, always believe and trust God. Anong nangyari? Definitely, they were thrown into the burning furnace. At bago sila tinapon, sa galit ng hari, pinainit pa ng 7 beses yung pugon. Yung mga nagtapon kina Shadrach, Meshach, and Abednego sa loob ng pugon, nasa labas yun, nasunog, namatay. Ano pong nangyari kina Shadrach, Meshach, and Abednego? Hindi sila nasunog, hindi sila namatay. Okay? So let's read verses 28 to 29. Kaya nag-declare, okay? Ang sabi ni King Nebuchadnezzar, praise be to the God. Okay? Pinurihan niya ang Diyos ni Shadrach, Meshach, and Abednego. Kanina, ang pinapasamba, yung graven golden image, who has sent His angel and rescued His servants. They trusted in Him and defied the king's command, and were willing to give up their lives rather than serve or worship any other God except their own God. Nag-iba po yung pananaw ni King Nebuchadnezzar. At sa kanyang galak at tuwa, gumawa siya ng decree. I decree that the people of any nation or language who say anything against the God of Shadrach, Meshach, and Abednego be cut into pieces, and their houses be turned into piles of rubble, for no other God can save in this way. Shadrach, Meshach, and Abednego, they trusted God. Anong reward? Di sila namatay. Ang reward, yung sinabi ni King Nebuchadnezzar, hindi pwedeng magsalita laban sa Diyos ni Shadrach, Meshach, and Abednego. They believe and trust God. Noong August 12, 2001, wala po kaming magkakapatid, 5 sisters, 3 brothers, yung bunso namin, babae. Late na siyang mag-asawa, age 33. Then, during her first baby, ang OB niya si late Doktora Nenita Roja. Okay? Check up siya, nagpa-x-ray, nagpa-ultrasound, yung result, yung pelvic bone niya, hindi kasya yung bata. So ang sabi ni Doktora Roa sa kapatid ko, Mayra, masesaryan ka. 2 beses, nagpa-ultrasound, even x-ray, ganun pa rin ang findings ni Doktora Nenita Roa. August 12, 2001, nasa Makabali na yung kapatid ko, dinalaw ko, ano sa isang kwarto, sabi niya sa akin, Kuya, ayaw kong masesaryan, sabi niya. Sabi ko, sigurado ka ba? Oo, ayaw ko masesaryan. Sabi ko, sige, pray tayo. Pray kami, Lord. Walang imposible sa'yo. Narito ang kapatid ko, narinig mo, ayaw niyang masesaryan. So Lord, hinihingi namin, mahabag ka sa amin. Bigyan mo siya ng normal baby delivery. First baby niya. After the prayer, tinawag na po siya, pinapunta na sa operating room or delivery room. At ako naman po, paalis na dapat, pero naalala ko, sulatan siya. Punta ako sa nurse station, malapit sa delivery room or operating room, hingi akong maliit na papel.
Umiram akong ballpen. Sinulat ko, Jesus loves you. Sabi ko sa nurse, pakibigay mo sa kapatid ko, kapapasok lang sa delivery room. Wala pong 1 minuto, lumabas po yung nurse. Hawak-hawak yung papel na binigay ko. Gusto ko pang mag-react. Sabi ko, ba't hindi mo binigay? Sabi nung nurse, tulog na po siya, nanganak na po siya. Palakpakan tayo po yung Ginoo. Okay? We trusted God. We believe in God. For us to faith our works and be rewarded. Number 3, obey God in all circumstances. Obey God in all circumstances. Ito masakit para kay Abraham. Nasabihan siya na punta ka sa bundok ng Moriah. Bring your child Isaac and offer it to me as a burnt offering. The reaction of Abraham early in the morning, sumunod na siya sa Diyos. Marahil kung tayo po ang sabihan ng Diyos na ganun, ialay mo ang iyong pinakamamahal na anak. Baka 12:00 na ng tanghali, tulog pa tayo. No? Pero si Abraham, maagang nagising. And it took them 3 days to reach the region of Moriah, wherein doon talagang wholeheartedly i-offer niya ang kanyang mahal na anak na si Isaac. Hindi siya nagduda. Kasi ang alam ni Abraham, ang Diyos ang nagbibigay. Di ba? Ang Diyos walang imposible. Kayang buhayin ng Diyos ang patay. Okay? So yun ang faith ni Abraham. Sumunod. Nakita yun ng Diyos. Hindi po inalaw ng Diyos na mamatay si Isaac. Bagkus, gumawa po ng paraan ng Diyos, merong isang ship na trap yung sungay niya sa kahuyan, sa mga trees. Yun po ang inialay ni Amang Abraham. Okay? Si Peter, nung sila'y nangingisda sa Luke chapter 5, nangisda sila magdamag. Wala silang nahuli ni isa. Okay? Then, ang Panginoong Hesus, hiniram yung bangka ni Pedro at nangaral ang Panginoong Hesus. After mangaral ng Panginoong Hesus, sabi niya kay Peter, go down into the deep and let down your nets for a catch. Ang tugon ni Pedro, Master, we worked hard all night but haven't caught anything. But because you did so, we will let down the nets for a cast. Si Pedro, sumunod sa utos ng Panginoong Yesus. The result, they caught such a large number of fish wherein their nets began to tear. Halos mapunit sa dami ng isda yung nahuli nila, na-catch up nila. At halos yung 2 bangka mapuno ng isda, halos lumubog daw yung bangka. Why? Because Peter obeyed the command of the Lord. Bilang mananampalataya ng Panginoong Kristo, para sa akin, meron akong of course, marami pong utos ang Diyos when we read the Bible. Pero ito pong 2 ito ay sinisikap ko na magawa ko lagi. Ano yon? Yung kanina, kay Sister Maricel, tithes and offering. Okay? Malakay 3:10-11, bring your tithes into the storehouse so that there may be food in my house.
Test me in this, if I will not open the floodgates in heaven and pour out so much blessing on you, wherein there will be no room to contain my blessing. And it will prevent pests from your crops, from your harvest, ang sabi ng Panginoon. Alam niyo po ba, nung magsimula akong umattend sa JIL Church, August 1989. And by the way, no one invited me to attend JIL Church in Gopiao Building, Dolores. I am a walk-in attendee noong August 1989. First time, attend ako. Second time, attend ako, nagbigay na po ako ng aking tithes without no one encouraging me. And up to now, ito po yung sinisikap kong gawin, na maging faithful po ako sa aking tithing, which I did up to now. At ang resulta po sa aking buhay, sa buhay ng pamilya ko, not even once, nag-struggle ako sa aking financial life. Palakpakan tayo po yung Ginoo. Ganun po katapat ang Diyos. Bakit kailangan kong mag-tithes? Kasi alam ko, utos yun ng Diyos. At pag sinunod ko ang utos ng Diyos, God will be pleased. Because Ephesians chapter 5 verse 10, it says, and find out what pleases the Lord. So giving our tithes pleases the Lord. At in return, i-bless tayo ng Panginoon. Okay? Ang isa pa na ino-observe ko yung Exodus 20 verse 8. Anong meron sa Exodus 20 verse 8? Remember the Sabbath day by keeping it holy. Remember the Sabbath day by keeping it holy. Sa Israel, paano kaya nila sineselebrate ang Sabbath day? In Israel, ang pronunciation nila is Shabbat. Shabbat. Okay? So, paano nila ino-observe? In Israel, Friday, 5 p.m. Okay? Friday, 5 p.m. up to Saturday, 9 p.m. All business establishments sarado. Kaya walang tao sa kalsada. Walang tao sa mga mall, sarado. Market, sarado. Mga kainan, sarado. No public utility vehicle. No public transportation. Okay? Ang meron lang, kung meron kang private car or taxi ka, private yun, meron. Pero ganun nila. Ginagalang yung kanilang Shabbat. No wonder, ang Diyos masyadong in love sa Israel. Okay? Because Israel is the apple in God's eye. Israel is God's promised land. Okay? Israel, the Israelites, the Jews, they are the chosen generation. Kaya ganun sila pinoprotektahan ng Diyos. Na kahit pakawala ng missile ang mga Hamas group, ang Diyos ang nagpo-protect. There was even once a confession ng Hamas terrorists na nagpawala ng missile and on the air, yung missile, nag-iba ng direksyon. Ang sabi ng Hamas terrorists, their God is powerful. Lililis ang mga missile towards Jerusalem. Palakpakan tayo po yung Ginoo. Ganun po kamahal. Kaya magmula po nung makapunta kaming Israel, dun ako lalong nagkaroon ng burden to pray for Israel. Okay? And in my Christian journey, I see to it na I honor the Sabbath day. Sabi ko nga po kanina, magmula noong August 1989,
I faithfully give my tithes. In addition to that, starting August 1989, up to now, wala po akong absent ni isa sa pag-attend ng Sunday worship service. Ganun ko po gustong igalang ang Diyos. Kaya nalulungkot ako kuminsan pag nalaman ko may mga member, may mga leaders na umabsent because they attended birthdays, they attended anniversary, they attended reunions, nakipaglibing, nakakumbida sa birthday, nakakumbida sa kasal, nakakumbida sa child dedication, umabsent. Umulan, umabsent. Hindi umulan, umabsent pa rin. So, ganun ko po nire-respeto. Nasasaktan ako. At tuwing merong Sunday service na ganito, nasasaktan ang puso ko pag merong tumunog na cellphone na malakas. Because ang pastor nangangaral, yung pinapangaral niya, Word of God. Yung Word of God is the bread of our life. Okay? Sa Word of God dito, magkakaroon tayo ng guidance. In hearing the Word of God, our faith will increase. So dapat po matuto nating igalang yung salita ng Diyos. Okay. 2008, December 27, after January 3, 2009, we went to Hong Kong, yung buong pamilya. Hindi ko po sinacrifice ang pag-attend na Sunday service. We attended GIL Hong Kong in Wan Chai. Okay. This year, early quarter this year, 2014, naalala ko ang sinabi ni Pastor Alex. Sabi niya, if you have the chance to visit other countries, please do so. Para makita nyo ang magandang creation ng Diyos sa ibang mga bansa. Makikita nyo ang great creation ng Diyos. Napakaganda ang sabi niya. So, pray po ako, Lord, kukuha na po kami ng tourist visa sa Amerika at Paris, Lord. Yun po ang prayer ko. Sabi ko kay Sister Elan, mag-ready ka na. Kukuha na tayo ng tourist visa. US, California, Paris. Bakit US? Meron po akong classmate doon. High school, sabi niya, brother, pagdating mo doon, akong sasalub, pang-pick up sa iyo sa airport. Sabi nung classmate ko sa elementary, Bonnie, yung tirahan, malaki ang bahay ko, doon na kayo tumira. Okay? Plus, yung mga first cousin ko sa father side, lahat sila halos nasa Amerika. Okay? Bakit sa Paris? Kasi nandun yung mga kapatid ni Sister Cora. Mga close friend namin sila. Okay? But then, one morning, pray ako. Pray, Lord. Nag-impress sa akin, Israel. Lord, gusto mo kaming mamasyal sa Israel, pumunta? Sige po, Lord, papayag ako. I-set aside ko yung California, US at Paris with one condition. Lahat ng magiging transaksyon ko, pag-ayos, papuntang Israel, gusto ko po very smooth, pulido. Okay? So, workout ako. Tinawagan ko yung kaklase ko ng high school. Gumraduate kami 1978. Hindi kami nagkita mula 1978 hanggang 2014. Tinawagan ko, nakapag-asawa ng Jew, Israelita. Okay? Sabi ko, hanap mo akong kwarto dyan. Babae po yun, no? Gusto ko aircon kasi pawisin ako kako. Nakahanap naman. Sabi niya, okay na tong kwarto. Sa Israel, sa maliit pa lang hotel, ang tawag ay hostel.
Okay? Pag maliit na hotel, hostel. So, nakahanap siya ng hostel, may problema, sabi niya. Ano yon? Kailangan ng deposit for booking. 3 days. O sabi ko, di maghanap ka na ng ano dyan, mahiram ang 5-6. Sabi ko, pagdating ko dyan, babayaran kita. Pupunta kami dyan. May plane ticket na kami. Ako. Tinawagan ko yung kapatid ni Sister Margie Morata, si Angelo. Angelo, masusundo mo ba ako? Opo, Pastor. Sinundo ako sa Ben Gurion Airport, Tel Aviv. Kami ni Sister Ellen. Okay? But then, nung bago mangyari to, ang sabi ko sa Diyos, Lord, yung pamamasyal namin sa Israel, hindi po ito ang priority ko. Ang priority ko pa rin, Panginoon, umattend kami ng worship service sa JIL Tel Aviv. Okay? Ginawa po namin yon. Pero nandito pa lang kami, di pa kami nakakarating ng Israel, napakabuti po ng Diyos. Reward kaagad ang binigay sa amin. Bakit? Anong reward yun? Meron po akong kapisina, yung anak niya, nagtatrabaho sa Korean Airlines. Kasi ang pagpunta namin sa Israel, Korean Airlines. Okay? Ang flight namin, July 3, 11 p.m. Checking kami ng 9 p.m. Okay? Nakatimbre ako. Ako po yung kaopisina ng ganito. Kayo po ba? Huwag na po kayong pumila. Ahaba ng pila. Di na kami pumila. Kinuha yung passport. Okay? Pinrases. Yung bagahe, hindi na tinimbang. Dire-diretso na po. Okay? So, meron akong 2 hours. Nag-check-in na ako eh. Ihintayin ko na yung airplane para mag-board in kami. But, within those 2 hours, binigyan kami ng maliit na coupon. Anong maliit na coupon? Dinala kami sa VIP lunch. Anong meron doon? Aircon, mga silyang malambot, flat TV, may desktop, nakita ko, para sa VIP siguro to. Binuksan ko, Facebook. O ang nakakatuwa, anong meron sa VIP? Pagkain. 2 hours, yung iba nag-iintay na pumasok sa airplane. Kami, 2 hours, nag-iintay sa VIP. Kumakain. Okay? Reward ng Diyos. Bakit? Kasi dito pa lang, nakita na po ng Diyos yung desire ko na i-honor o i-observe yung Sabbath day, which is sa atin ay linggo. Okay? So, lipad. Sakay ng aeroplano. 3 hours. Pagdating, Seoul, South Korea. Stopover. Matagal po. Ilang oras? 10 oras. Bago ka sasakay na naman ng airplane going Tel Aviv, Israel. 10 oras. So anong gagawin ng 10 oras? Ay, maghanap ka ng upuan dyan na nakatumba, higa ka doon. 10 hours. Hintayin mo yung check-in ng airplane going Ben Gurion Airport. What is the reward na binigay sa amin ng Diyos? Imbis na mag-upo-upo kami, maghiga-higa kami sa mga hallway, nabigyan po kami ng voucher. At yung voucher na yon ay hotel accommodation. Okay? Okay? Hotel accommodation. At least, hindi kang matulog within those 10 hours. Okay? At ang nakakatuwa, yung hotel accommodation, free breakfast, free lunch, eat all you can. Palakpakan tayo po. Napakabuti ng Diyos. Wala pa ako sa Israel, wala pa kami sa Israel. In our heart, we will observe the Sabbath. Okay? Yun ang priority ko eh. Sabi ko sa Diyos. So, dito pa lang, may reward na kay buti ng Diyos. Okay? Obey God in all circumstances. And the last, to find out how our faith works and rewarded, we must remain faithful to God. Okay? Remain faithful to God. Genesis 24 verse 1. Genesis 24 verse 1.
Si Abraham, matanda na siya, and the Lord had blessed him in every way. Okay? Bakit? He remained faithful. Okay? In Hebrews chapter 11, 35b to 39, ito yung mga faithful believers ng Panginoong Hesus. They suffered persecution. Anong nangyari sa kanila? They were tortured because hindi nila dinideny ang Panginoong Jesucristo. Some faced jeers, flogging, chains, bilanggo. They were put to death by stoning. Okay? Na death sentence sila. They were so into. Nilagagari sila. Kasi ayaw nilang i-renounce yung faith nila sa Panginoong Hesus. Nilagari sa dalawa. Okay po yan. Kung tuloy-tuloy ang paglalagari. Paano kung nangawit ang kamay? Time out. Kita. Kasakit. They were killed by the sword. Binalatan sila na parang hayop. Nagtago sila sa desert, sa mountains, sa mga caves, sa mga lungga. They were all commended for their faith. Yet none of them received what had been promised. Kasi nga, namatay na sila eh. So yung promise, makakamta nila nung pagdating nila sa kaharian ng Diyos. And even Paul, sa 2 Corinthians 11, nakaka-touch talaga, nakakamangha ang naranasan ni San Pablo. Anong naranasan ni Apostle Paul? Masipag, laging nabibilanggo, laging nahahagupit, nilalatigo, na-expose lagi sa kapahamakan o kamatayan, paulit-ulit. 5 beses siyang nilatigo ng mga Hudyo. 40 lashes, minus 1, 39 lashes, 5 times yun. Okay? Ano pa? 3 times he was beaten with rods. Once I was pelted with the stones. Binato din siya, stoning by death. Na-shipwreck siya 3 beses. Nag-spend siya ng night and day in open sea. Been constantly on the move. I've been in danger from rivers, in danger from bandits, in danger from my fellow Jews, in danger from Gentiles. So, ang daming pressure ng Apostle Paul. Pero, hindi niya give up yung faith niya sa Panginoong Hesus. He continue in his faith, nag-share lagi ng gospel, at nag-church planting sa iba-ibang lugar. Okay? In danger in the city, in the country, at sea, and even danger from false believers. Have labored, toiled, and have gone without sleep. Okay? Walang tulog. Gutom. Nauuhaw. Walang pagkain. Madalas. Cold and naked. At bukod pa dito, he faced daily the pressure of my concern for all the churches. He remained faithful. In Acts 21, verse 12 to 13, pupunta siyang Jerusalem. In his heart, alam ni Apostle Paul, uhulihin siya sa Jerusalem. At siya'y papatayin doon. Nalaman ito ng kanyang mga nawin, na-train, na-disciple. Anong sabi nila? When we heard this, we and the people there pleaded with Paul not to go up to Jerusalem. Then Paul answered, "Why are you weeping?" Okay? Bakit kayo umiyak? Bakit nyo binabasag ang aking puso? I am ready not only to be bound, but also to die in Jerusalem for the name of the Lord Jesus Christ.
We must remain faithful until the end of our days. Gusto ko pong magwakas sa isang testimony. Last year, second quarter, meron pong nakapa na bukol si Sister Helen sa kanyang kanang dibdib. At yun po ay pina-x-ray niya. Month of September. At kinurse through kay Dr. Noel Evangelista yung resulta ng x-ray. Ang sabi ng doktor, immediate breast operation. September 2013. Dahil papalapit na po yung national anniversary, October 25 last year, papalapit na rin yung provincial anniversary sa Brensigyao, November 17. At bago po mag-provincial anniversary, meron pa tayong provincial prayer and fasting. So, hindi po na-schedule yun. So, during those anniversary, we are claiming to God na magdi-disappear yung dalawang mole o bukol sa kanyang kanang dibdib. National anniversary, prayer and fasting, provincial anniversary, nandun pa rin po yung dalawang bukol. Okay? At nung November 5, sa kabilang banda, yung nanay ko po biglang nawalan ng gana sa pagkain. November 5, last year. Bigla ring nanghina ang kanyang mga paa. So, binubuhat siya, pinapaliguan, sinusubuan sa kanyang pagkain kahit wala ng gana. Natapos ang anniversary, pero bago matapos, November 15, sa aking quiet time, nag-impress ang Diyos sa puso ko. Ang impression galing sa Lord, hindi cancerous yung nasa dibdib ng asawa mo. So, tinake ko po yun. Nanampalataya ako doon. Tapos ang anniversary, 17, 18, November, afternoon, nag-check-in na po kami sa Calcutta Hospital. November 19, inoperahan. Alas 8 ng umaga, tinanggal yung dalawang bukol, ganito kalaki. Then, takbo ako sa Mount Carmel Hospital for the biopsy ng dalawang bukol. Fast, frozen biopsy. Hintay lang akong 30 minutes, nalaman ko na yung resulta. When I read the result, ang sabi ng resulta, malignant. Malignant yung dalawang bukol. So, habang dala ko yung resulta, from Mount Carmel to Calcutta Hospital, tahimik lang po ako. Yung jablot, tinutokso na ako. Gusto na akong i-dictate na mag-react, magduda sa Diyos. Kasi nga, ang impression na binigay sa akin, hindi cancerous, pero malignant yung dalawang bukol. So, tahimik lang po ako. Sabi ko sa Diyos, Lord, hindi ako pwedeng magreklamo. Wala akong karapatang magtanong sa iyo, magreklamo, magduda. Kasi I am only a clay, you are my Father. Isaiah 64 verse 8. We are the clay, you are the Father. Yung clay, walang karapatan sa Father na magreklamo, bakit ganito ang hinubog mo sa akin? So, yun po ang sabi ko sa Lord. I just kept quiet. Pagdating sa Calcutta, the next move is tanggalin na yung buong right breast. Tinanggal po. Takbo na naman ako Mount Carmel. At bago to dinala sa Mount Carmel, pinakita ni Dr. Noel Evangelista. Sabi niya, Brad, ito yung tinanggal natin. Ito, pinakita 20 lymph nodes. 20 ulani. Isa lang dyan ang maging malignan.
magke-chemotherapy ang asawa mo. Okay? 20 lymph nodes. Plus yung nipple, beside yung nipple, yung laman ng right breast, yung balat. Makitaan lang ng kahit isa sa mga ito. She will undergo chemotherapy. Dinala ko sa Mount Carmel. And it will took 14 days para ma-receive ko yung resulta. Okay? While waiting for those 14 days, pahina ng pahina ang nanay ko. And one morning, nag-impress uli ang Diyos sa akin. Ang sabi niya, inalaw ko ang 2 pagsubok na yan na magkasabay dahil malalampasan mo ito, sabi ng Diyos sa akin. So, lumakas po ako, di ako nangina. Habang inintay ang resulta ng biopsy, December 3, 8:30 p.m., namatay ang nanay ko. Namatay. Sabi ko sa kapatid ko, ako nang bahala sa lahat ng gastos. Sabi ko, lahat. Sabi ng kapatid ko, tignan muna natin yung abuloy. Kung kukulangin, ikaw na yung bahala. Okay? Sa Calcutta, nung mag-check out, Sister Ellen, ang bill po namin, 120,000. 120,000. Si Dede nagsatrabaho sa Foxet, an American company. We were given the privilege na magkaroon ng health card through Intellicare. Ginamit po namin yung health card ni Sister Ellen sa Intellicare. During mag-check out siya sa Calcutta, ang binayaran po namin out of 120,600 pesos. Palakpakan tayo po. Bakit 600? Kasi po yung Intellicare, ang require lang niya na kwarto, 1.4 lang po. Yung kinuha namin kwarto, 1.6. 3 days kami doon. 200 times 3, 600. Meron po akong binayaran sa Mount Carmel, dapat wala akong babayaran. Pinagbayad ako ng 300 pesos. Okay? So, ganun po kamakapangyarihan ng Diyos. Namatay ang nanay ko, December 3. Pero pinrepare na ng Diyos ang puso ko, makakayanan mo yan. Sabi niya, kakayanan mo. December 5, nilibing po namin ang nanay namin, 9 a.m. 9 a.m. Wala pa yung final biopsy, 9 a.m. After the living lunch, then kwentahan, ang gastos sa burol at pagpapalibing, 80,000. Ang abuloy, 120,000. Palakpakan tayo. Nalibre ako. Gusto kong matuwa, kaya lang namatayan ako. Na-opera yung asawa ko, paano ko matuwa. So, anyway, I praise God. Pagkalibing, habang nililibing, nag-text ang Mount Carmel, available na po ang final biopsy. Pahinga muna ako, 6:00 ng hapon, takbo sa Mount Carmel. Kinuha ko yung result ng biopsy. Naka-envelope na white, binuksan ko dahan-dahan. Yung dibdib ko, kabang-kaba. Kabang-kaba. Binasa ko yung nakasulat lahat. Mabagal. Mabagal po. Ang pagkabasa ko, lahat nung 20 lymph nodes, pati yung nipple, pati yung balat, pati yung laman ng kanang breast ng asawa ko, lahat yon negative for cancer. Palakpakan po natin ang Panginoon. So, if we will have faith, if we will equip our faith with deeds, then yung reward makakamtan natin sa Diyos. Tayo po lahat, tayong lahat. Praise the Lord. Hallelujah. Can we give the Lord a big, big hand? Praise God.
Alam ko pong tayong lahat ay sobrang napalakas, napagpala, at nadama natin ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Very simple but powerful preaching. Faith, deeds, rewards. We don't need a complicated theology para maintindihan ho natin na ang Diyos na nilalapitan natin at gumawa ng langit at lupa ay isang Diyos na may magagawa. Kahit nabaguhan ka pa lang, kahit first time ka pa lang. Nakita natin sa testimony ko kanina ni Pastor Bonnie, 2 beses pa lang siya pero hindi siya basta hearer of the word May iba kasi gusto ng Diyos, Lord, maghimala ka, kaso may kulang sa kanilang pananampalataya. Anong kulang? Yung pagsunod. Yun yung deeds. Faith, deeds, or works, or obedience, and then rewards. How many of us this morning, you want God to reward you? Amen? Kaya ho bang gawin ng Diyos yun? Kayang-kayang gawin ng Panginoon yun. But before the rewards, una, manalig ka. Manalig ka. Ikalawa, sikapin mong masunod ang salita ng Diyos. That is in John chapter 1 verse 23. Hindi yung gusto mo ng reward, pero ayaw mong makialam ang Diyos sa buhay mo. Ang pananampalataya at una tigit sa lahat po ay pagkilala sa Diyos It's about coming to God and admitting, God, I need you in my life. Hindi ko kayang mga mabibigat na kinakaharap ko sa buhay. But I realize, if you are with me, if you will bless me, walang imposible. At pagkatapos, Lord, siyasatin mo ang buhay ko. Kasi si Pastor Bonnie, ganun yung simplicity of faith, yun ang mahalaga. Hindi mo kinakailangan maging matalino, matapos ng mataas na pag-aaral muna, bago mo masabing maging malakas ang iyong pananampalataya. Hindi yun ang sukatan ng Diyos. The Bible tells us, even the Lord Jesus Christ said, if you just have faith just like a mustard seed. Sa Israel, nung nagpunta kami doon, yung mustard seed, yung plant, malaki pala yun. Pero magugulat ka, yung buto ang liit. Maliit ang buto. So, hindi ibig sabihin doon ng Panginoon na maliit dapat ang pananampalataya mo. The emphasis there is the simplicity of faith. You don't have to complicate your faith. A simple, honest, childlike faith before God. At makikita mo ang Diyos, kahit gaano kahirap ang iyong kalagayan, kayang kumilos ang Panginoon dyan. So, they've been through a lot. Pastor Bonnie, Sister Ellen, their family, since 1989, ang kanilang faith journey, ipinakita nila sa Diyos yun. That's amazing, no? Yung sinikap nila, umulan, umara, andun sila. Ang Diyos ay nakikita niya yon. So yung luha nila, yung pangako nila, tinatapatan nila ng Panginoon kahit anong mangyari. And they have made that realization, saan pa ba naman ako tatakbo sa buhay na ito? Sino ba naman talagang kanlungan ko sa buhay na ito? Minsan, lapitan mong kaibigan mo, hindi ka matulungan. Lapitan mong uncle, auntie, hindi ka matulungan. Pero salamat. Pag natutunan nating lumapit sa Diyos ng buong puso, kaya-kaya tayong tulungan ng Panginoon. Let's give Him our big, big hand of praise to God. I believe that's a very timely message. Naramdaman ko nagministeryo ang Panginoon sa atin. May time na minsan para ka nang lulupaypay pagkasabay-sabay yung pagsubok. So, ang importante, patibayin mong pananampalataya mo. Patibayin mong pananampalataya mo. And then I've also seen a component in the testimony and in the preaching of Pastor Bonnie. Don't forget this, katapatan. Faith and faithfulness. Yung iba may faith, pero hindi naman matapat. Hindi matapat. Look at how his simple obedience to God was highly rewarded by God. Noon pa man pinangako na niya, utos ng Diyos Ino-honor kita ng aking Sabat. Ino-honor kita, Panginoon, ng tithes and offering. Patunay, you're the real owner. You're the real source of all the blessings that I'm experiencing in life. Consistently, hindi yung sporadic.
Okay? Marami nakaka-experience na ng ganyan eh. Kahit na kulang. Unang ino-honor ang Diyos. Ina-apply yung God first. Hindi yung I am first. Kakainin muna at i-honor muna ang sarili. Bibili ng damit agad and things. Hindi, pinapakita, Lord, ikaw munang i-honor ko. Eh, siyempre nakikita ng Diyos yun. Hindi yung i-honor mo muna kung sino-sino, in-honor mo yung mga barkada mo, nilibre mo lahat. Ang Diyos na nagbigay ng pagpapala, laging dulo. Pero kapag may pangangailangan, tipak-tipak ang gusto sa Diyos. We need to reorganize our lives with a divine order. God is first in my life. And if that is set in place, everything will fall in line. Can I hear an amen for that? Amen, amen. This morning, before I pray for your needs, manalig tayo sa Panginoon, anumang binabaka mo sa trabaho, pamilya, opisina, negosyo. Alam nyo, kapag ang pagpapala ng Diyos binuhos niya sa isang tao, look at those simple, hindi aksidente yun eh. Yung ibang haba-haba daw ng pila, sila Pastor Bonnie, all throughout their journey, inonor mo ko anak eh. Let me honor you. God said that, I will honor those who honor me. This morning, let's make that vow to the Lord. Lord, in this life, I will keep on honoring you. Lift your hands to Jesus, please. Let's sing that song. Marami mang hadlang sa aking pagsunod at kadalas ay napapagod. Di papipigil, patuloy na maglilingkod, tangi kong bitiin, ikaw ay malugod. Buong kagalakan, ikaw ay aking paglilingkuran. Nahihirapan man, kahit pa nasusugatan, kasangkapanin mo, ikaw ang tunay na may-ari ng buhay na ito. Ano mang danasin ko, basta ikaw, Jesus, ikaw ang gantimpala ko. Lubusang ang kinig, lubusang ang kinig, ang buhay na laan para lamang sa iyong kaluguran. Di man kita kayang higit na laging susubukan. Ibigay sa'yo ang pinakamainam. Come on, lift your hands and cry out your heart to the Lord. Buong kagalakan, ikaw ay aking pag-ibig. This is our vow, Lord. This is our promise, oh God, in the name of Jesus. Amen. Kasangkapanin mo, ikaw ang tunay na may-ari ng buhay na ito. Ano mang danasin ko, basta ikaw, Jesus, ikaw ang gantimpala ko. Your head is bowed before the Lord. Hallelujah. Bagaman minsan inaalaw po ng Panginoon na tayo nakakaranas o dumadaan sa mabibigat na pagsubok, tatandaan natin yun po yung mga panahong tayo kikinang. Ang katapatan hindi pinapakita sa panahong maganda ang nangyayari lang lahat sa buhay mo kaya ka matapat, kundi maging sa mga pinakamabibigat na suliranin, pinakamabibigat na pagsubok. Nando dun ka, regardless of what you feel, you still want to obey the Lord. Because you know, wala ka namang ibang tunay na tatakbuhan, kundi siya lamang. That is faith. Faith is not just what you claim. Faith is when you remain faithful. Exercise your faith in claiming. But be there. Pakita mo sa Diyos. Nas kay Pastor Bonnie lahat ng panahon during that time upang magreklamo. Matapat siya. Pero ipinakita niya sa Panginoon ang kinang ng kanyang pananampalataya. Hindi sila nagtampo sa Diyos.
Hindi sila bumitaw sa kanilang panawagan. You see, in our life's journey, we should be growing in faith. And we need to be growing in faithfulness. Today, bibigyan ko po kayo ng maybe a minute or so na pagkakataon, kausapin mo ang Diyos bago kita ipanalangin. If you're not satisfied with what is happening in your life, probably there's something wrong in the way you relate to God. Baka may disobedience sa iyong buhay. And God will be faithful and just if we say, God, kung may mga dapat ituwid sa buhay ko, patawad, Panginoon. Nais kong sumunod sa iyong salita, sa iyong mabuting kalooban. Bigyan mo ako ng isang pusong masunurin, mapagtiwala sa iyo. Commune with the Lord, please. A minute or so. Amen. Karando sandere, kianda seya. In the area of your relationship, in the area of sexuality, in the area of your finances, are you obeying the Lord? Sapagkat yung area po na pinakikita natin ng pagsunod sa Diyos, yun yung mga area na patunay na nananampalataya ka talaga sa Kanya. Hindi lang sa iyong salita. It's a very balanced teaching that we've heard. Faith, deeds or obedience, and then you will experience His rewards. Praise you, Jesus. Lord, cleanse us, Lord, for any disobedience to your word. Kung merong hindi ayos sa buhay namin, nasusuway ka namin, patawad, Panginoon. Would you follow this simple prayer? Everybody, Lord Jesus Christ, maraming pong salamat. Marami pong salamat. Walang maililingid sa iyong banal na harapan. Nakikita mo ang aking buhay. Nakikita mo ang aking puso. Patawad nga po, O Diyos. If there are areas in my life that I'm disobeying you, at nagiging dahilan ng pagkatalo, nagiging dahilan ng nagiging hadlang po ito sa effectiveness ng aking pananampalataya. Cleanse me, Lord. Bilang partikular, inihihingi ko po ng tawad ang mga larangang ito. Now confess it to the Lord, just you and God. Just you and God. The Holy Spirit is moving mightily. His convicting power is moving mightily. Because God truly wants to bless you. But you need to trust Him. You need to commit to obey Him the best way you can. By His grace and by the power of the Holy Spirit. Hallelujah. Yes, Lord. Habang nagkukumpisal at nagiging matapat, nagiging bukas ang bawat isa sa iyong harapan, salamat sa pagkilos mo. Binabasag mong sumpa. Binabasag mong mga hadlang sa pagpapala. In the name of Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Patuloy tayong sumunod sa prayer. Sabihin mo sa Panginoon ng buong puso, Lord Jesus, tunay kong pinagsisisihan, itinatakwil ang kawalang katapatan sa lahat ng larangan ng aking buhay, larangan ng pananalapi. Kung ako hindi nagiging matapat sa iyo, hindi ko'y sinasakatuparan ang prinsipyo ng iyong salita. Forgive me, Lord, for inconsistency in my faith. Forgive me, Lord, in the area of morality. Forgive me, Lord. I will obey you. I will trust you. Sapagkat wala kang ibang nais sa akin kung hindi ang aking kabutihan. Salamat po ng marami. I confess, Jesus is my Lord. Jesus is my Savior. Jesus is my defender. Jesus is my miracle worker. I am no longer a cursed person. I am blessed. I am healed. And I have the victory in this life. Jesus died for me. Through His blood, the curse is broken. And I am blessed. In Jesus' name, amen and amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Yes, Lord. Yes, Lord. Amen, Lord. Hallelujah. Habang nakatas ang kamay ng iyong mga anak, maging sila po na nasa overflow room, salamat po, damang-daman namin, bukas ang kalangitan, ibinubus mo ang iyong mga pagpapalang kailangan ng iyong mga anak sa anumang arena ng kanilang mga buhay. By faith, you have to exercise your faith now. Receive your blessing. Receive God's rewards. Amen. Receive God's abundant rewards. Hallelujah. The Lord is giving you breakthrough in your life. Hallelujah.
In the name of Jesus. Panginoong Diyos, maraming salamat. Ite-turn mo po ang mahirap na kalagayan ng iyong mga anak into an opportunity of our God revealing Himself in His power and in His majesty. Kaya Panginoon, idantay mo pong iyong kamay sa sino mang may sakit, may karamdaman, buwasakin mo po ang sumpa ng sakit, sumpa ng karamdaman. And maybe Lord, there are those na gusto mong magpa-opera ay hindi magawa dahil walang pananalapi. Idantay mo ang iyong kapangyarihan, Lord. Yung ginawa mo sa mga testimonies ni Pastor Bonnie and some other brethren, you can do it because you are not a respecter of person, Lord. Ang tinitignan mo ay buong puso, mapagpakumbaba at buong pananampalatayang paglapit sa iyo. By faith in the name of Jesus, receive your miracle now through Jesus Christ our Lord. Receive your miracle in Jesus' name. Hallelujah. 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 I am believing God by faith. Miracles are happening right now. Miracles are happening this morning. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Maging Panginoon sa iba pang area ng buhay ng iyong mga anak. Salamat. You want us to live an overcoming life through Jesus Christ. At sa umagang ito, pahintulutan niyo po, lalong lumalim ang katapatan ng bawat isa at patuloy kang hahanapin sa aming mga buhay. And as we do, Lord, we can expect the great things and the best is really yet to come. This year is a year of greater wonders, more testimonies, hallelujah, ang maririnig ng iyong mga anak through the lives and testimonies of your people. Come on, give the Lord a mighty hand. Amen. Thank you, Jesus. Buong kagalakan. Buong kagalakan. Ikaw ay aming paglilingkuran. Patuloy nating ipahayag ang ating katapatan sa Panginoon. Kahit pa nasusugan, kasangkapain mo. Ng buhay na ito. Ano man ganasin ko, basta ikaw asis, ikaw ang gantimpala ko. Basta't ikaw, Jesus, basta't ikaw asis, ikaw ang gantimpala ko. Give you praise, give you thanks, we give you glory. We express, Lord, our heartfelt thanks this morning. Seal your word. We truly love